Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang paksa po natin mga minamahal na kapatid ay may kinalaman pa rin sa paksang ang mga katangian ng dakilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang mga dakilang katangian ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon po ay nasa kabanata na kung saan tatalakayin natin pa rin ang mga physical na hitsura ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa episode number 4 na ito. Okay. Isa sa mga tatalakayin natin ngayon ay ang tangkad o taas ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mga dalubhasa na ang tangkad ng propeta ay hindi siya masyadong matangkad. Hindi rin po pandak. Ngunit ayon sa mga scholar, siya ay mas malapit sa mga matatangkad. Ibig sabihin po, siya ay may katangkaran. Okay, yan ang taas, tangkad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay kung saan ang kanya namang ulo at noo, sinabi ng mga pantas, ang propeta ay may malaki at kahanga-hanga ang kanyang ulo. Nakitang-kita ang kanyang noo sa kanyang magandang mukha. Ganon isinilarawan ang noo at pagmumukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mga scholar na ang mukha ng propeta ay kung saan pinuri ito ng mga sahaba. Ilan sa mga sahaba na nagsabing ang hugis ng propeta, ang hugis ng mukha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay parang buwan tulad ng inulat ni Jabir bin Samura. Sabi niya, ang mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bilog na para bagang araw at buwan. Okay? Yun ang kanyang pagkapuri sa mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa niya na nakita ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi na ang buwan ay napakaliwanag. Okay? Nakita ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may damit siyang balabal siyang pangitaas na kulay pula. Ibig sabihin ito po ay mayroong tahi na pula at itim. Okay? Ang kanyang kasuotan. Hinabi sa tinatawag na guhit na pula at itim na napakagandang tingnan. Sabi ni Jabir bin Samura, tiningnan ko ang buwan at tiningnan ko ang propeta at tiningnan ko muli ang buwan at tumingin uli ako sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At napagtanto ko na mas maganda pa ring tingnan ang propeta kaysa sa buwan. So, ang hugis ng mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga scholar ay may pagkabilog na para bagang itlog, yung pagkabilog ng itlog. Okay? Yan daw ang mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang sinabi ng mga scholar na pinakamagandang pagmumukha na meron. Okay? Yan ang isang ulat. Ganoon din po na may ulat si Al-Bara bin Azib nang tanungin siya kung ano ang hitsura ng mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ba'y parang bang espada? Sabi ni Al-Bara bin Azib, hindi. Datapwat ang mukha ng propeta ay kung saan kapag tiningnan mo ay parang buwan. Okay? Ang tinatawag na mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para siyang tinatawag na buwan na katulad siya ng buwan na napaka-bilog. Okay? Na napakagandang tingnan. Tinanong naman po si Arubay bint Muawwid na kung ano ang hitsura ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pag nakita mo ang mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isipin mo, inaakala mong sumikat ang araw. Ganun po nila pinupuri ang hitsura ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinuri nila ang magandang pagmumukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ng ilang sa mga scholar na sa kaganda ng pagmumukha, hitsura,
si Yusuf alayhisalam ay nakuha niya ang kalahati ng kagandahan. At sinabi ng mga pantas, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakuha niya ang ganap na kagandahan. Ganun po kaganda at kagwapong tingnan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang po, inshallah ta'ala, madugtungan natin hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.